2313, any foreign employer who does not honor the result of administrative order number 2306, sabi po rito, a valid result examination conducted by DOH accredited DOH operated clinic shall be temporarily disqualified from participating in overseas employment program pursuant to POA rules and regulations. So gusto ko po sanang ipatupad dito kasi ang ating pong DOH secretary ay nagbigay na po ng direktiba na baguhin pero hindi po nila binago. Okay. So yan po ay aalamin ng Saliksik Balita, no? Amin po yang bibigyang diin, no? O bibigyan po natin ng pag-aaral kung ano po ba talaga yung posibleng maging solusyon nga po ng ating pamahalaan sa naging irregularidad po ng inyo pong medical. Ano, at sa ngayon po, ano po ang plano ninyo sa ngayon? Sa ngayon po ay naghihintay po ako ng magiging resulta nito kasi may mga nilapitan na po ako, kagaya po ninyo, nagpapasalamat po ako at nabigyan po ako ng exposure na ganito na mapakinggan po yung hilig ng isang kagaya ko na naghahanap ng katarungan. Okay. At panghuli po, ano po ang inyong apila sa gobyerno o ano pong mensahe ninyo na maaari po nating ang mensahe ko po doon sa ating, lalong-lalo na po sa ating mga mambabatas, sa ating ating pong senador, lalo na po, tatakbo na naman ngayon, mag-eleksyon na naman po tayo, gumawa po sila ng batas na may ngipin na batas. Para po yung kagaya namin, magkaroon naman po ng katarungan. At hindi po bibibihin yung ating mga doktor na nagkakamali. Kasi po, nakikita po natin sa ating lipunan na ating ginagalawan, binibibibi po sila. Porque sila may pera, mayaman, na pag-aral, para pong hindi mabigyan ng katarungan yung kagaya naming maliliit. At yung kay Pinoy po, sa ating pong presidente, sabi po niya, tayo daw po ang boss niya. Boss! Pakiimbestigahan lang po nito. Nangihingi po ang boss ninyo ng time sa inyo at panahon sa inyo para maimbestigahan po natin ang nangyari po itong sa akin. Baka hindi lamang po sa akin nangyayari ito dahil hindi po na-expose. Alright, so ang Saliksik Balita po ay nakikiisa sa inyo pong suliranin sa ngayon at kami po ay bukas upang magbigay po ng aming serbisyo para po sa kanila. At kami po ay umaasa sa pamagitan ng kwento ni Juan sa katauhan ni Jaime ay muling mabuksan ang isip ng maraming Pilipino na manindigan para sa kanilang karapatan na sa tingin nila ay tama at naayon sa batas ng tao at ng may likha. Maraming salamat po Jaime. Ito po ang Kamusta Pilipinas. Ito po si Ino Adlaon. Nakapag-isip-isip ka na ba kung saan ka pupunta ngayong summer? Kung hindi pa, sumama at makilakbay kay Nicole sa iba't ibang malaparaisang destinasyon dito sa Pilipinas. 5 pantok na summer destinations ang kanyang ilalahad sa inyo sa araw na ito. Nicole? Lalapit mo na sa dito sa Pinas. Ano nga ba ang sa'yo puntahan ngayong summer season? Tara, samahan niyo ako! Ngayong bakasyon at tag-init, hindi mapakali ang mga Pilipino sa paghahanap ng kaaya-ayang lugar na maaring pasyalan. Sa dami ng isla at probinsya sa Pilipinas, maraming pwedeng pagpilian. Nangunguna ang Calagos Island sa Camarines Norte. Malinaw at malinis ang tubig sa beach ng Calagos Island. Walang ibang gusaling nakatayo sa gilid ng beach kundi ang mga pinarerentahang nipa huts. Maaari ring bumisita at maglakad-lakad sa mga katabing isla. Pangalawa ang Tagaytay City